Ala sige, magsilayas kayo rito! Mga wala kayong kwenta, mga walang silbi, mga palamunin! Pagkatapos ko kayong patirahin dito sa pamamahay ko, yan pa ang igaganti nyo? Pati ako pagdadamutan nyo? Sige, layas na! Tingnan ko lang kung saan kayo dadalhin niyang pag-uugali niyong madadamot! Wag na wag kayong babalik dito! Mga walang utang na loob! Mga walang kwenta! Galit na gilit ang pagbulyaw sa amin ni nanay. Bagay na sinigundan pa ng aking walang kwentang ama-amahan. Layas na! At baka samain pa kayo sa akin! Wag na kayong magpapakita pa rito, ha! Wag po, inay! Maawa naman po kayo sa amin! Nay! Buksan niyo naman po itong pinto! Nay! Pilit pa akong nagmamakaawa kay inay at Mang Ben habang isa-isa naming pinupulot ang mga damit naming nagkalat sa labas ng aming bahay. Wala akong pakialam sa inyo! Basta ayoko na makita yung pagmumukha nyo rito sa pamamahay ko! Hoy! Nanginginig ang dugo ko sa inyo! Lumayas kayo! Nay! Nay! Napahagulhol na lamang ako noon dahil sa hindi ko malaman kung ano ang gagawin naming mag-asawa. This oras ng gabi, nang palayasin kami ni nanay sa aming bahay. Bunsod iyon ng napakatinding galit niya matapos niyang aksidenteng makita ang itinatabi kong kakaunting pera. Perang para sana sa aking nalalapit na panganganak. Ikapitong buwan na rin kasi ang sanggol na nasa aking sinapupunan noon. Alam kong gagamitin lamang ni nanay ang pera para sa kanilang pag-inom ng alak at pagsusugal kasama ni Mang Ben. Ilang buwan na rin, buhat ng pumanaw si Itay, ay nakilala niya ang walang kwentang lalaking iyon. Magmula noon, natuto na rin siya sa mga gawain nito, kagaya nga ng paglalasing at pagsusugal. Siya nga pala, bago ko ipagpatuloy ang aking kwento, ay nais ko muna sanang magpakilala. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Leia. Nasa 18 taong gulang pa lamang ako nang mangyari ang mga kaganapang ito. Samantalang nasa 19 na taon naman ang aking asawang si Teo. Hindi pa naman kami kasal noon, subalit dahil sa kapusukan ay wala na kaming magawa kundi ang pilit na magsama. Tama na, Leia. Tumahan ka na. Paano na tayo? Paano na ang anak natin? Saan na tayo pupunta ngayon, Teo? Ano nang gagawin natin? Hindi ko rin alam. Basta bahala na. Halika na. Subukan nating lumapit kina Aling Upeng. Tumayo si Teo at kinuha ang isang kumot na nakasabit sa sampayan. Mula roon ay ibinalot namin ang aming mga damit. Bit-bit ang mga ito ay nagtungo kami sa bahay ng matandang si Aling Upeng. Isang kapitbahay na alam naming madaling lapitan. Aling Upeng! Aling Upeng! Aling Upeng! Ay, teka sandali! Sino bang nandyan? Kabing-gabi na! Kami po ito, Aling Upeng! Kaagad na bumukas ang pinto at lumabas ang matanda. Labis na nagtaka ang Ali nang makita ang aming kalunos-lunos na kalagayan. Mugto ang aking mga mata noon at patuloy pa rin sa pag-iyak. Ay, sandali! Ay, pumasok na muna kayo rito sa loob. May delikado rito. Ay, ano bang nangyari? Pinalayas po kami ni nanay. Ay, ano ikaw mo? Ay, ganitong oras ng gabi. Ay, sos na mahabaging langit. Abay, lintik talaga yung nanay mong yan. Lalo na yung demonyo mong ama-amahan. Ay, talagang wala na sa mga katinoan, ano? Ay, Diyos ko naman talaga, oo. Napakawalang mga kwenta. Hindi na ako nakapagsalita pa. Sa halip, mas lalo pa akong napahagulhol sa matinding kalungkutan at pamomroblema.
Samantalang nangingilid naman ang mga luha sa mga mata ni Teo. Pero pilit lamang niyang pinipigilan. Saka sandali muna niyang ikinalba ang kanyang sarili bago nagwika. Aling Upeng, makikiusap po sana kami sa inyo. Pwede po ba tumito muna kami ngayong gabi? Pangako po, bukas na bukas po maghahanap po kami ng paraan para makahanap po kami ng matitirhan. Abay, syempre naman. Walang problema sa amin yan. Sandali lang. Kumain na ba kayo? Opo, Aling Upeng. Sige. Sandali lamang at aayusin ko ang hihigaan ninyo. Pero ayos lang ba sa inyo na dito kayo matutulog sa sala? Isa rin lang kasi ang silid sa bahay ng Ali at kasama niya roon sa silid nila ang kanyang asawa na noon ay mahimbing na natutulog. Ayos lang po, Aling Upeng. Wala pong problema po yun. Naku, maraming salamat po. Maraming salamat po, Aling Upeng. Pasensya na po talaga sa abala. Sus ko naman. Maliit na bagay lamang ito. Sige na't kukunin ko muna yung kumot at unan sa kwarto. Laking pasasalamat ko dahil ng gabing yun ay may pansamantala muna kaming matutuluyan. Medyo maselan pa rin kasi ang pagbubuntis ko noon. Isa pa, sadyang delikado rin noon sa aming lugar. Matagal na rin kasing napapabalitang may aswang daw sa amin. Sa katunayan, noong mga nagdaang araw pa lamang ay ilang beses kaming may nakitang patay na hayop sa kung saang bakuran. Tapos ang lahat ng mga yun ay puro tiyan ang tama. Basta wala silang lamang loob. Sandali pa kaming kinausap ng Ali. Hanggang pinagpahinga niya na rin kami kalaunan. Paggising ko ng umaga, nakita kong wala na sa tabi ko ang aking asawa. Kaya kaagad akong bumangon upang ligpitin muna ang aming higaan. Tapos noon, tumayo na ako para sumilip sa labas ng bintana. Sa aking pagtanaw, ang abalang si Aling Upeng ang aking nakita habang nagwawalis sa kanilang bakuran. Gising ka na pala, Leia. Mag-almusal ka na muna riyan. Nagsangag na ako, tsaka may tuyo riyan sa lamesa. Nandito rin yung mainit na tubig sa lutuan. Salamat po, Aling Upeng. Nasaan nga po pala si Teo? Naku hayon. Maagang umalis kanina. Niyaya ko pa ngang mag-almusal ang kaso, ang sabi niya, abay maghahanap daw muna siya ng paraan para may matuluyan daw kayo. Ganun po ba, Aling Upeng? Sana naman po, may makita ka agad siyang paraan. Nakakahiya na po kasi sa inyo Pati kayo naaabala. Naku, Leia! Huwag mo muna masyadong intindihin ang bagay na yan. Ang importante, ligtas kayo ng anak mo. Sige na, mag-almusal ka na dyan. Total, tapos na rin kaming mag-asawa. Heto nga't kaalis lang rin niya. Maraming salamat po talaga, Aling Upeng. Napakabuti niyo po sa amin. Sige na, tama na yan ha. Abay, lalamig na yung pagkain sa mesa. Doon ay naupo ako at kumain sa harap ng hapag. Matapos mag-almusal, lumabas ako ng bahay para makipagkwentuhan kay Aling Upeng. Makalipas pa ang ilang sandali nang biglang dumating si Teo, dala ang isang mabuting balita. Leia! May bago na tayong matitirhan. Makakalipat na tayo. Hala, talaga? Saan naman yan? Doon lang sa kabilang baryo. Doon sa palaisdaan ng pinsan ng amo ko. Tamang-tama. Naghahanap daw sila ng bagong mamamahala roon. Umalis daw kasi yung dating namamahala doon. Bumalik na raw sa probinsya nila. At nagsimula na rin ng sariling palaisdaan. Sakto rin at may bahay na tayo roon. Kaya doon na tayo titira. Tsaka doon na rin ako magtatrabaho. Kung ganoon, mabuti naman. Maraming salamat sa Panginoon. Maganda nga yan. Para kahit papano, mabantayan mo maigi itong asawa mo at yung magiging anak nyo. Kaya nga po, Aling Upeng,
Maraming salamat po pala sa tulong ninyo. Hayaan niyo po, makakabawi rin kami sa inyo. Maraming salamat po, Aling Uping. Walang anuman yan. Basta wag niyo ako masyadong intindihin. Ako may palagi lang nandito kahit sino ang nangangailangan. Dang mga oras na iyon ay nagtungo na nga kami sa bago naming titirahan. Dahil sa wala naman kami ibang dadalhin, bukod sa mga susuotin lang namin, ay hindi na kami nahirapan pa. Pinuntahan namin ang may-ari ng palaisdaan na noon ay naghihintay sa amin sa kanto ng aming barangay. Mang Sepa, ito po pala yung misis ko. Magandang umaga po, Manong Sepa. Dahil magandang umaga rin sa inyo, iha. Abay, malapit na palang mga nakang misis mo, iho. Kaya nga po, Mang Sepa, ilang buwan na lang po. Mabuti po nakilala namin kayo. Saktong-sakto po talaga ang dating ninyo. Kaya nga sakto rin palang napadaan ako sa pinsan ko kanina, no? Siya, tara na. Sumakay na kayo sa tricycle ko at maihatid ko na kayo. Ilang minuto lang ay narating na rin namin ang palaisdaan ni Mang Sepa. Sobra talaga akong namangha sa bago naming tirahan. Malawak kasi ang nasabing lugar. May konti at malayo-layo rin ang mga kabahayan. May katamtamang laki ng palaisdaan. Maraming puno at mga halaman sa buong paligid. Naruroong nagkalat rin ang ilang mga alagang manok at pato. Bali isang maliit na bahay lang ang aming tutuluyan. Yari sa semento at yero ang bubungan. May maliit na kusina, isang kwarto at may sariling kubeta rin sa loob. Yun nga lang, walang iba pang linya ng kuryente doon. Pero ayos lang, dahil ang importante, meron kaming matutuluyan. Wala na rin kaming masyadong poproblemahin sa mga kagamitan dahil may ilang kagamitan na rin na naruroon. May mga kagamitan din sa pagluluto, papag at higaan, mahabang upuang kahoy at kung ano pang pwede naming gamitin. Ay sige na, iho at iha. Mauna na ako sa inyo, ha? May iba pa akong aasikasuhin. Kayo na ang bahala rito at papasyal-pasyal lang ako rito. Sige po, Mang Sepa. Maraming salamat po. Makakaasa po kayo. Sige po, maraming salamat po. Ay sige. Basta tatandaan nyo lang ang billing ko, ha? Tsaka ikaw, Teo. Ingatan mo itong asawa mo, ha? Buntis pa naman. Tapos ilak yung maigi ang mga pinto at bintana sa gabi. Alam nyo na, mahirap nang magpakampante. Opo, Mang Sepa. Sige po. Sandali naming inihatid sa labas si Mang Sepa. Nang tuluyan na siyang makaalis, ay naupo muna kami ni Teo sa upuan na nasa ilalim ng malaking punong mangga sa tapat ng bahay. Ano, Lea? Nagustuhan mo ba dito? Aba, syempre naman, Teo. Sobrang ganda talaga rito. May mga lilim pa at hindi mainit. Saka mukhang hindi tayo mamumroblema sa pang-araw-araw natin. Pwede tayo magtanim ng maraming prutas at gulay kahit saan dito sa labas. Kahit doon sa likod, sa gilid ng palaisdaan. Tapos may iba pang mga tanim na rin dito. Oo naman. Tsaka sabi ni Mang Sepa, pwede raw tayong kumuha ng mga isda sa palaisdaan kapag gusto natin. Tsaka isa pa, pwede rin daw tayong magkatay ng mga alagang manok at pato. Basta ang importante lang daw, bantayan natin at alagaan ng mga isda sa palaisdaan. Kung ganon, sobrang swerte naman pala natin. Mabuti na lang talaga at nagkakilala kayo ni Mang Sepa. Saktong-sakto talaga ang pagkakataon, no? Kaya nga sandali lang. Bibili muna ako ng bigas at ulam natin. Pinahiram niya rin kasi ako ng konting pera. Sobrang bait naman pala ng bagong amo mo. Oo nga sige pala at sandali lang ako. Paglabas ni Teo, sandali muna akong naglibot-libot sa palibot ng bahay. Bali ilang hakbang rin lang mula sa likod ng bahay ang nasabing palaisdaan. Sobrang namangha pa nga ako noon nang tingnan ko ang mga isdang lumalangoy-langoy roon. Mga tilapia ang kasalukuyang naruroon ng mga oras na yun. Matapos nga iyon, nagtungo muna ako sa kusina para tingnan kung ano ang kailangan ko pang gawin.
naisip ko magpunas-punas muna upang mabawasan rin ang mga alikabok sa paligid. Bit-bit ko rin ang timba at nag-igib ako ng tubig sa posong nasa labas ng bahay. Habang abala ako sa aking ginagawa, dumating na rin si Teo. Dala niya ang bigas, lutong ulam at lutong kanin, kaya kaagad na rin kaming kumain. Oh, Leia! Anong ginagawa mo dyan? Eto, tag-iigib muna ako ng tubig. Maglilinis muna sana ako sa loob. Ay, naku, mamaya na yan. Ako nang gagawa niyan. Huwag ka masyadong magpakapagod. Nakita mo nang hirap ka nang gumalaw. May sinigang na bangus dito. Tsaka lutong kanin na lang yung binili ko. Nagugutom na rin kasi ako eh. Halika na, kumain na tayo. O sige, mabuti pa nga. Nagugutom na rin ako eh. Talagang naparami ang kain ko ng mga oras na yon. Sobrang paborito ko rin kasi ang sinigang na bangus. Siya nga pala, Teo. Bakit nga pala parang napatagal ka? Malayo ba yung bilihan ng ulam dito? Kaya nga eh, ang layo talaga kamo. Lagpas isang kanto pa yung pagitan mula rito sa atin. Doon talaga sa labasan yung may bilihan ng pagkain. Pero may tindahan naman malapit dyan sa labas natin. Tsaka buti na lang, may kapitbahay rin tayo rito kahit paano. Ay, ganun ba? Kaya pala. Oo, hindi bale, kahit hindi man tayo bumili ng ulam sa susunod, marami naman tayong pwedeng ulamin rito sa loob ng bakuran. Siya nga pala, ang bakuran namin noon ay napalilibutan ng mga barbed wire o yung matinik na parang alambre. Tapos maraming puno at halaman sa loob at labas ng bakuran. Habang kumakain ay patuloy lamang kami sa pag-uusap ni Teo. Nang matapos na siya ay naglinis na kami ng aming pinagkainan. Ako naman ay muling nagtungo sa labas ng bahay para maupo sa upuan sa ilalim ng punong mangga. Talagang naging paborito kong tambayan ang nasabi ng lugar na iyon. Presko kasi ang simoy ng hangin at malilim. Sakto para tambayan habang nakaupo o nakahiga. Panahon noon ng mangga, kaya hitik na hitik sa bunga ang nasabing puno. Dahil sa matinding pagkakalam ay tinawag ko si Teo. Kaagad naman siyang lumabas, dala ang kutsilyo at ang lalagyan ng asin. Grabe, ang ganda at ang sarap talaga rito. Sobrang swerte talaga natin. Kahit abutin lang natin yung mga mangga oh. Oo nga, kahit magwantusawa tayo niyang mangga, baka mabunsol ka riyan. Hoy, grabe ka naman. Ginawa mo naman akong patay gutom. Nang marami na kaming nakuha, ay ipinagbalat na ako ng mangga ni Teo. Talagang sarap na sarap ako noon sa paglantak sa manibal na bunga nito. Matapos maibsan ang pagkatakam, ay sandali muna kaming nahiga roon. Hindi ko namamalayan, nakatulog na pala ako. Hapon na rin nang magising ako. At doon ay nakita ko, mula rin sa labas ng bahay na malapit sa akin, ay nagpapaningas ng apoy si Teo para magsaing ng kanin. Nang makita niyang gising na rin ako, mabilis niya akong kinausap. Oy, Leia, gising ka na pala. Hindi na kita ginising kasi ang sarap-sarap ng tulog mo. Kaya nga, ang sarap kasing matulog dito sa labas. Uy, siya nga pala. Ano nga palang ulam natin? Mamingwit na lang tayo ng isda sa palaisdaan. Tapos iihaw na lang natin dito sa apoy. Aba, maganda nga yan. May pamingwit ba tayong gagamitin? Oo naman, meron na. Tara, iwanan muna natin sandali itong sinaing. Sabik na sabik kaming magtungo sa likod ng bahay para mamingwit ng isda. Kung ano yung gamit naming pagkain, yun rin ang ginamit naming pamain. Ilang sandali lang, nakahuli na kami ng 2 pirasong tilapia. Katamtaman lamang ang sukat nito para ulamin. Matapos maluto ang sinaing, ay isinalang na namin ito sa apoy. Yun ang pinagsaluhan namin ni Teo sa aming hapunan. Mag-aalas 6 na ng gabi, naupo kami ni Teo sa loob ng bahay. Teo, ang dami palang lamok dito.
Kaya nga eh, baka hindi ako makatulog dito mamaya. Pag sahod ko, bibili ako ng kulambo. Sa ngayon, mabuti pa, bibili muna ako ng katol sa tindahan. Sige, sasama ako. Eh kaso medyo madilim na rin eh. Baka mahumugan ka pa. Hindi yan. Tsaka di ba ang sabi mo, malapit lang naman yung tindahan dito? Kung sabagay, tara na nga. Sumama ka na nga lang. Bago kami lumabas ng bahay, kumuha muna ako ng pangsukob sa aking ulo. Habang naglalakad patungo sa tindahan, ay may nasalubong kaming isang matandang ali. Talagang may pagkawerdo ang kanyang itsura. Yung bang tipong maiilang ka talaga. Sobrang puti kasi ng kanyang buhok. Tapos nababalot pa ng purong itim na tela ang kanyang buong katawan. Mula sa pandong sa kanyang ulo hanggang sa kanyang mahabang palda. At higit sa lahat, may 3 malalaking pilat sa kanyang noo. Yun bang parang kinalmot ng kung anumang matalas na kuko. Magandang hapon sa inyo mga iyo, tiya. Kayo ba yung pumalit na tagabantay riyan sa palaisdaan ni Sepa? Magandang hapon rin po. Opo, kami nga po. Magandang hapon po. Sige. Gusto ko lang sanang makipagkilala at kumustahin ang lagay ninyo. Ganun po ba? Mabuti naman po. Saan po pala ang punta ninyo? Galing lang ako riyan sa tabi-tabi. May inasikaso lang akong importanteng bagay. Siya nga po pala, Manang. Ano po pala ang pangalan ninyo? Tsaka, saan po kayo nakatira? Ay ako nga pala si Josie. Manang Josie o Aling Josie na lang ang itawag ninyo sa akin. Diyan lang ako nakatira sa may tabi ng ilog. Yung maliit na kubo roon. At siya nga pala, isa rin akong manggagamot. Maaari kayong lumapit sa akin kapag may gusto kayong ipatingin. Tapos, nagpapaanak rin ako. Mabuti naman po pala. At may manggagamot at nagpapaanak rin pala rito. Oo naman. Ilang beses ko na rin nagawa ang bagay na yan. Sa katunayan nga, ay ako pa ang takbuhan ng mga taga rito kapag manganganak na sila. Kahit pa yung iba sa mga kalapit na baryo natin dito. Kung gayon po pala, wala na pala kaming dapat problemahin. Ang swerte po namin pala sa lugar na to. Sandali lang. Ano ba ang mga pangalan yung dalawa? Leia po, Manang. Tapos yan pong mister ko, si Teo. Leia at Teo pala. Saan naman ang punta nyo niyan? Diyan lang po sa tindahan. Bibili lang po kami ng katol. Sobrang malamok pala rito kapag gabi. Sinabi mo pa. Sige na. At bilisan nyo na. Malapit nang dumilim. Magsisimula na sana kaming maglakad nang muling magsalita ang ali. Siya nga pala, Leia, Teo. Muntik kong sabihin sa inyo. Ano po yun, Manang? Na mag-iingat kayong maiki. Saka sa susunod, Iha. Wag na wag ka nang lalabas ng bahay kapag gabi. Tapos isara niyong maigi ang mga pinto at bintana bago kayo matulog. Pagkawi ka noon sa amin ay bigla na lang tuloy akong kinilabutan. Naalala kong malapit lang pala ang bahay ni nanay kung saan may napapabalitang aswang. Bunsod noon, nagpaalam na rin kami sa ali tsaka sandali kaming nagtungo sa tindahan. Pabili? Kayo pala yung bagong lipat yan sa palaisdaan, ano? Oo. Bibili sana kami ng katol. Sige, sandali lang. Kaagad na kumuha ng katol ang tendera, sabay abot nito kay Teo. Oh, teka. Buntis pala itong asawa mo. Bakit sinama mo pa yan dito sa labas? Oo eh. Bakit ba? Basta, delikado. Saka ko na ikikwento sa inyo. Oh, heto na ang sukli nyo. At umuwi na kaagad kayo. Dahil doon, hindi na kami nag-usisa pa.
Pero batid naman naming may laman ang kanyang mga pahayag, kaya dali-dali na nga kaming naglakad. Sa aming pagkakandara pa ay halos mapatid pa ako hanggang sa wakas tuluyan na kaming nakapasok sa aming bahay. Teo, nakakatakot rin pala rito, no? Kaya nga pero huwag kang mag-alala. Basta kasama mo ko, hindi kita pababayaang mapahamak. Hindi ko kayo pababayaan ng anak natin. Siya nga pala, napakain mo na ba yung mga isda? Ay oo nga pala, hindi ko nang makalimutan. Sandali lang papakainin ko muna sila. Dito ka lang sandali Pagkalabas ni Teo ng bahay ay naupo muna ako sa harapan ng lamesa. Habang nasa ganong sitwasyon ay inilibot ko ang aking paningin sa buong palibot ng bahay. Napansin kong may mga siwang pala sa pagitan ng bubong na yero at sa dingding ng bahay. Dahil doon, hindi ko maiwasang makaramdam ng pangamba. Naisip ko, paano kaya kung may aswang? Baka biglang lumusot doon ang kamay nito. Sa aking patuloy na pangangamba, bigla na lamang bubukas ang pinto, dahilan ng aking pagkabigla. Oh, bakit? Napano ka? Pambihira ka naman. Nagulat ako sa iyo Akala ko may kung ano na. Ano ka ba? Di naman kita ginulat. Ang sabihin mo, matatakutin ka lang kamo. Natatawang dugon niya sa akin. Sabay kinuha niya ang ilaw at niyaya ako para magtungo sa kwarto. Ilang minuto lang ang lumipas ay nakatulog na rin si Teo. Samantalang ako noon ay hindi pa rin mapakali. Hindi ko alam pero parabang may kung anong bagay ang bumabagabag sa aking isipan. Siguro nga'y namamahay lang ako noon. Ang isa pa'y medyo maaga pa naman. Hanggang sa hindi ko na namamalayan, nakatulog na rin pala ako sa wakas. Siguro ay 11:00 na ng gabi nang magising ako. Ano ba yan? Bakit biglang naging maalinsangan ang paligid? Samantalang ang lamig-lamig pa kanina. Buti pa, humanap muna ako ng pamaypay sa sala. Teka, nasa na nga yung posporo? Eto lang pala. Dala ang ilaw ay nagtungo ako sa sala para maghanap ng maaring gabiting pamaypay. Sa aking patuloy na paghahanap, bigla na lamang akong natigilan. Narinig ko kasing bigla na lamang nag-ingay ang mga pato at manok sa labas ng aming bahay. Yung bang waring may kung sino mang gumagambala sa kanila. Dahil doon, agad kong inalerto ang sarili. Aba, teka nga. Parang may tao yata sa labas. Mabuti pagisingin ko na si Teo. Sabay karipas ko sa aking paglalakad at nagtungo ako sa kanya. Teo! Teo! Gumising ka na muna riyan! Teo! Teo, gising! Pupungas-pungas na bumaling sa akin si Teo. Saka siya nagwika. Bakit ba? May problema ba? Bumangon ka na muna riyan. Parang may tao yata sa labas. Nang marinig niya iyon, kaagad siyang napabangon sa pagkakahiga. Mabilis niyang dinampot ang itak at nagtungo sa sala para makiramdam. Sa mga sandaling yun, patuloy pa rin sa pag-iingay ang mga manok at pato sa labas. Samantalang ako naman noon ay nagsimula ng lukubi ng takot. Ay, Diyos ko po. Iligtas niyo po kami. Huwag niyo po kaming pababayaan. Takot na takot ako noon ay sinubukan ko pang tingnan kung ano ang ginagawa ni Teo sa sala. Doon ay nakita kong nakadungaw lamang siya sa siwang ng bintana. Seryosong seryoso siya sa kanyang posisyon habang nakakunod pa ang kanyang noo. Tila sinisiyasat niya ang buong palibot ng labas ng aming bahay. Ako naman, tahimik lamang akong naghihintay sa kanyang magiging reaksyon. Sa aming patuloy na pakikiramdam, bigla na lamang kaming nakarinig ng pagngiyaw ng isang pusa.
Kaya maging ako man ay napadungaw na rin sa mga siwang ng bintana. Mula sa labas ay nakita kong naglalakad ang isang pusang kulay itim. Doon lang rin namin natanto na pusa lamang pala ang nasa labas. Ay, pusa lang pala. Akala ko talaga may kung ano na. Teo, buti pa lumabas ka muna. Bugawin mo muna yung pusa. Baka mamaya niyan, tirahin pa yung mga manok at pato sa labas. Sandali lang, Leia. Huwag ka muna mag-iingay. Ha? Bakit, Teo? Hindi tayo sigurado kung pusa nga labang talaga ang nasa labas. Paano hindi sigurado? Di ba pusa lang naman yan? Baka nakakalimutan mong kaya rin magpalit ng anyo ng mga aswang. Kaya rin nila maging ibon o di kaya pusa. Nanlaki ang aking mga mata dahil sa tinuran ni Teo. Tuloy ay napatakip na lamang ako ng bibig, muling napadungaw sa mga siwang ng bintana. Kung ganon, anong gagawin natin? Lalabas ako. Haharapin ko siya. Lalabas ka? Nasisiraan ka na ba? Paano kung aswang nga yan talagang nasa labas? Sa tingin mo may laban ka sa kanya? Kapag bumalik na siya sa tunay niyang itsura? Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala. Sandali lang ha. Teka lang, teka! Saan ka pa pupunta? Kukuha lang ako ng asin. Sandali lang, Teo. May magagawa ba yung asin na yan sa aswang? Oo, sasabuyan ko siya. Tapos kapag nasaktan siya, ibig sabihin nun, aswang talaga siya. Paano kung... Hindi na ako pinatapos pang magsalita ni Teo. Dali-dali siyang nagtungo sa kusina para kumuha ng asin. Bago pa man siya lumabas, ay pinapasok niya muna ako sa kwarto. Saka binigyan ng kutsilyo at asin. Gamitin ko raw iyon para kung sakali mang may mangyaring masama sa kanya. Sinubukan ko pa siyang pigilin noon, pero talagang nagpupumilit pa rin siya. Huwag ka nang lumabas, Teo. Dito na lang tayo. Natatakot ako eh. Please, huwag mo akong iwanang mag-isa rito. Saka baka mapahama ka. Ano na lang ang mangyayari sa amin ng anak natin kapag may nangyari sa'yo? Kaya please, huwag ka nang lumabas. Sige na. Hindi pwede, Leia. Kailangan kong harapin ang nilalang na yun. Hindi tayo pwedeng magpakita ng takot sa kanya. Dahil kung hindi ako kikilos ngayon, siguradong babalik at babalik siya. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Pero Teo, natatakot ako. Huwag mo na akong iwan dito, please. Dito na lang kasi tayo sa kwarto. Pabayaan mo na lang siya. Dahil sa desidido talaga siya, wala na akong nagawa pa. Takot man ay pinilit ko na lamang kalmahin ang aking sarili. Naroong nagkubli lamang ako sa gilid ng isang aparador habang patuloy na nagdarasal. Diyos ko po, Panginoon ko, huwag na huwag niyo po kaming pababayaan. Bigyan niyo po kami ng gabay. Huwag niyo pong pababayaan na may mangyaring masama kay Teo. Panginoon, tulungan niyo po kami. Iligtas niyo po kami. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Patuloy ako noon sa aking pagdarasal nang marinig ko ang kalmadong tinig ni Leo sa labas. Ano? Aswang ka ba talaga? Akala mo natatakot ako sa'yo? Eto! Saluin mo ang asin ko! Hanggang sa narinig ko ring nagsaboy na nga siya ng asin. Ilang sandali pa'y muli siyang nagwika. Pusa lang pala. Sige na, alis na! Shoo! Alis na dito! Nang tuluyan niyang maitaboy ang nasabing pusa, kaagad siyang bumalik sa loob ng bahay. Ano, Teo? Pusa lang ba yung nasa labas? Usisa ko sa kanya para kumpirmahin ang mga kaganapan. Oo, Leia. Pusa lang yun. Kaya yan, pinalis ko na. Tsaka baka kainin pa ang mga sisiw. Ganun ba? Saan naman siya nagpunta? Ayun, tumakbo palabas ang bakod natin. Mabuti naman pala kung ganun.
Sige na, natulog na ulit tayo. Bago pa man ako bumalik sa higaan, naalala ko pang naghahanap nga pala ako ng pamaypay kanina. Pero naguluhan lang ako dahil sa alinsangang nararamdaman ko ay bigla na lang nawala. Sa halip ay napalitan ng ginaw, kaya hindi na ako tumuloy pa sa sala. Sa halip ay nahiga na ako sa tabi ni Teo sa papag. Kinaumagahan, maaga kaming nagising. Matapos mag-almusal ay nagpakain muna kami ng mga isda ni Teo. Ako naman noon ay nagsimula na sa pagwawalis sa loob ng bakuran. Kahit medyo maselan man ang pagbubuntis ko, gusto ko pa rin magkikilos. Sobrang ganda talaga ng pakiramdam ko ng umaga na yun. Napaka-presko talaga, ang ganda ng buong paligid. Isa pa, wala kaming problema sa aming kakainin dahil halos bigas lang ang kailangan namin dahil maraming ang pagkain doon. Matapos magpakain ni Teo ng mga isda, kinuha niya ang walis sa akin upang siya na ang magpatuloy ng aking ginagawa. Samantalang naupo naman ako sa upuan sa ilalim ng mangga. Siya nga pala, Leia. Oh, bakit? Mamaya pagkatapos ko rito, pupunta tayo sa bayan. Mamimili tayo ng mga gulay na pwede nating gawing pangpunla. Oo nga, mabuti pa nga. Para kahit papano, makapagsimula na tayo sa pagtatanim dito. Para madagdagan na rin yung mga gulay na naririto sa loob ng bakuran. Sige, tatapusin ko lang to sandali. Sige, mauna na akong maligo sa iyo Matapos nga ni Teo ang kanyang ginagawa, kaagad na kaming nagtungo sa bayan. Medyo malayo pa noon ang kailangan naming lakarin bago kami makasakay ng jeep. Sa aming paglalakad, patuloy lang kami sa pag-uusap hanggang sa natigilan kami nang may sumalubong sa amin na isang matandang lalaki. Iho-iha, parang ngayon ko lang kayo nakita rito. Mga bago kayo, no? Oo Manong, dun po kami sa palaisdaan ni Mang Sepa. Bali kami po yung bago nagbabantay doon. Ay, oo. Malapit lang pala kayo sa bahay namin. Doon lang kami sa ikalawang bahay na malapit sa inyo. Doon sa maraming puno ng niyog. Iha, ilang buwan na yung nasa tiyan mo? 7 buwan na po. Eto nga po at medyo hirap na po ako maglakad. Hindi bale. At hindi ka naman mamumroblema sa panganganak. Total, may kumadro na naman tayo rito. Saan nga pala ang punta ninyo? Diyan lang po sa bayan. Mamimili po kami ng mga gulay na pwedeng pangpunla. Ganon ba? Bakit hindi na lang kayo pumunta sa bahay? Maraming tanim na gulay at mga butong pamunla ang asawa ko. Pwedeng-pwede kayong humingi sa kanya. Sigurado akong bibigyan niya kayo. Tsaka kumpleto na rin kami sa mga gulay. Huwag na po, nakakaya naman po sa inyo. Pupunta na lang po kami sa bayan. Kaya nga po Manong, sa susunod na lang po siguro. Hindi na, huwag na kayong mahiya. O sige na, sumabay na kayo. Halina kayo't huwag na kayong mahiya. Maliit na bagay lang naman yon. Sandali muna kami nagkatinginan ni Teo. Nang napatango ako sa kanya, kaagad siyang bumaling sa matanda. Sige po, para hindi na rin po kami pumunta sa bayan. Salamat po Manong. Sa aming patuloy na paglalakad ay patuloy rin kami sa pag-uusap. Nagpakilala pa ang matanda bilang si Mang Boy. Mang Boy, kilala niyo po ba yung nakatira ron sa tinitirhan namin ngayon? Oo naman. Nang makarating kami sa kanilang bahay, kaagad niyang tinawag ang kanyang asawa na noon ay katatapos lamang magwalis sa kanilang bakuran. Ang kanyang asawa raw ay si Aling Ana. Matapos kaming magkakilanlan ay sinabi ni Mang Boy ang aming pakay. Bagay na ikinatuwa naman ng Ali. Hay hali kayo ay sumunod kayo sa likod para makita ninyo ang mga tanim ko. Ay siguradong magugulat kayo sa dami nito. Sige po Manang. Si Teo noon ay abala sa pakikipag-usap kay Mang Boy, samantalang ako naman ay sumunod ako sa Ali.
Pagkarating namin sa kanilang likod bahay, talagang labis akong namangha. Sa bakuran nila ay medyo marami ng gulay, subalit sa likuran ng kanilang bahay, naruroon ang samot-saring tanim ng mga halaman at gulay. Sobrang natuwa talaga ako na pagmasdan ang nasabi ng tanawin. Ay dako, hayan. O sige na. Pumitas ka na ng kahit anong gusto nyo. Wow, grabe naman po pala rito. Sobrang dami po pala ng tanim ninyo. Ang gaganda at sariwa pong lahat. Halatang alaga nyo pong mabuti. Abay siyempre naman. Kung minsan, nilalako rin namin yan. Meron kasing nag-aangkat na mga suki namin dito. Tapos sila nang bahalang mamitas ng gusto nila. Saka na lang nila babayaran kung ano yung nakuha nila. Kung ganun po, bibili na rin po kami sa inyo, Manang. Babayaran na lang po namin kung ano man yung makuha namin. Ay nako, hindi na kailangan. Basta taga rito sa lugar natin, abay libre lang. Kaso, may kanya-kanya rin silang tanim dito Pero sa inyo, kahit gaano pa karami ang kunin ninyo. Nakakahiya naman po talaga sa inyo. Nako, huwag ka na mahiya. Marami naman yan Ay sige na, tutulungan na kitang mamitas. Dahil doon ay sobrang nasabik talaga ako. Medyo mabagal man ang aking paggalaw, ay hindi na ako nagdalawang isip na mamitas ng aming mga kakailanganin. Makalipas ang ilang sandali, natapos na rin kami sa wakas. Pagkarating namin sa harap ng bahay, narat na naming nag-iinuman pala sina Teo at Mang Boy. Tuwang-tuwa naman akong ipinakita sa kanila ang aming napamitas. Wow, grabe Leia. Sinamantala mo naman yata ang kabaitan ni Aling Ana. Hindi ka talaga nahiya. Mukhang pinakiyaw mo na mga tanim nila. Uy, hindi Si Aling Ana kayang pumitas ng mas maraming yan. Konti lang naman yung sakin Ay, oo nga. Kusa ko naman talagang ibinigay kay Leia. Saka ang unti pa nga niyan Halos wala ngang bawas yung mga tanim ko. Masaya kaming nagtawanan at nagkwentuhan noon hanggang sa nalipat na ang aming usapan sa mga kababalaghan. Hala, talaga po? Ano pong ginawa nila sa aswang nung nakita nila? Ano pa? Di hinabol nila ng itak. Tapos po, hayon, nakatakas. Aling Ana, ano nga po pala yung itsura ng aswang? Nakita niyo po? Ay iha, babae ang aswang. Abay sobrang nakakatakot talaga siya. Wala siyang suot na anumang saplot. Tapos kulay malamlam na abo ang kanyang buong katawan. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Matatalas ang kanyang pangil sa bibig. Po? Talaga po? Nakakatakot naman po pala rito sa lugar natin. Paano po nila nakita yung aswang? Talagang kinilabutan ako sa mga sumunod na sinabi ni Aling Ana. Hindi namin alam na maaaring nakasalamuhan na pala namin ang nasabi ng nakatatakot na nilalang. Ganito kasi yan. Kasalukuyang ipinagbubuntis ni Isabel yung sanggol na nasa sinapupunan niya. Siya yung nakatira malapit dun sa tindahan. Abay tapos isang gabi, may narinig daw silang mga kalusko sa bubungan ng bahay nila. Nung kalaunan, nawala naman daw. Pero nung mga sumunod na gabi pa, abay nagtuloy-tuloy pa yung ganong kaganapan. Talagang hindi sila tinitigilan ng aswang. Isang araw, naisip nilang sabihin yun sa tatay ni Isabel. Kaya yun, doon rin natulog sa kanila yung tatay niya. Tapos, inabangan nila yung aswang. Sakto namang hindi natulog yung tatay niya. Kaya nung narinig nila yung mga kaluskos, abay galit na sumigaw yung tatay niya na may dalang itak. Pagkalabas niya, nakita niya nga yung aswang na nakadapa sa bubungan. Hanggang sa nagsisisigaw na siya. Kaya nagsilabasan na rin yung mga tao sa paligid. Abay pati nga kami napunta ron. Ay, grabe talaga.
kinilabutan talaga ako. At hanggang ngayon, kinikilabutan ako kapag naaalala ko. Ay, grabe! Tapos po, Aling Ana, ano pong ginawa nila sa aswang? Ay, so, ayun na nga. Eh di, galit na yung mga tao. Tapos, pati itong si Mamboy ninyo, abay pinagbababato rin yung aswang. Hanggang sa sinubukan pang manlaban ng aswang. Eh kaso, ang daming bato, kaya talagang nasapul siya. Tapos, sinubukan niya pang tumalon sana para tumakas. Eh pero, bumagsak na lang siya bigla sa damuhan. Ay nako, kamulat-mulat ninyo. Eh biglang tumakbo palayo yung kulay itim na pusa. Hanggang sa nakatakas na siya. Hanggang sa muli kong naalala, yung itim na pusa nitong nagdaang gabi lang. Pusang itim? Sandali nga. Teo, hindi ba't... Oo, pero parang imposible. Eh bakit? Ano bang nangyari? May nakita ba kayong pusang itim? Ay oo nga, meron ba kayong nakita? Ay saka, wala ba siyang kakaibang ginawa? Nitong kagabi lang po kasi, bigla na lang po akong nagising. Kasi po pakiramdam ko, parang sobrang alinsangan. Kaya pumunta po ako sa sala para po maghanap ng pamaypay. Tapos, narinig ko po yung mga manok at pato sa labas. Kaya po ginising ko itong si Teo. Ang sabi niya po pusang itim lang daw yung nakita niya. Tapos sinabuyan niya pa nga po ng asin eh. Kaso wala naman daw pong nangyari. Eh sa kabuti na lang po na itaboy niya. Ay Diyos ko! Mahabaging langit! Nako! Iho! Wag na wag mo nang uulitin ang ginawa mo! Bakit naman po huwag niyang uulitin? Hindi mo ba alam na muntik na kayong mapahamak? Paano kung totoong aswang na pala ang kaharap ninyo? Saka isa pa sa mga senyales na may aswang, yung mga kakaibang huni sa paligid. Nag-iingay yung mga alagang hayop. Tapos yung maalinsangang kagaya ng naramdaman mo, Lea. Eh Manong, wala naman pong nangyari nung sinabuyan ng asin ni Teo. Wala nga. Pero hindi sa lahat ng oras gumagana ang ganoong pamamaraan. Maaring sa mga mababang antas ng aswang, uubra yan. Pero sa mga supog at matataas na antas, eh baka ipangpaligo pa yan sa katawan nila. Kaya hindi nyo rin talaga masabi. Basta huwag kayong pakasisiguro. Naku, eh mabuti na lang talaga at hindi kayo napahamak. Sa susunod kapag ganun, abay wag na wag mong iiwan itong asawa mo. Naku talaga naman, eh buntis pa naman. Doon lang namin napagtanto na muntik na pala talaga kaming mapahamak. Pero mabuti na lamang na itaboy pala ni Teo ang nasabi ng itim na pusa. Gayunpaman, sinabi pa na mag-asawang matanda na hindi pa raw roon nagtatapos ang lahat dahil sigurado raw sila na anumang oras pagsapit ng gabi, muli itong babalik para humanap ng magandang tiyempo. Sa aming pag-uusap, nagpaalam muna sandali si Aling Ana. Sinabi niyang doon na lamang daw kami kumain, kaya nagluto muna siya sandali. Naku, hindi na po. Sobrang nakakahiya na po talaga sa inyo. Sobra-sobra na po itong naibigay ninyo. Mauna na rin po muna ako sa bahay para magsaing. Iiwanan ko po muna rito itong si Teo. Hindi na, Iha. Dito na kayo kumain itong si Teo. Abay kaya nga, sandali lang naman akong magluto. At saka puro gulay lang ang uulamin natin. Dahil sa pagpupumilit nila, wala na kaming nagawa kundi ang pumayag. Kaya naman, nagpatuloy ang aming pag-uusap. Napansin kong parang dalawa lang silang mag-asawa ang naroon. Kaya dulot ng aking pagkamausisa, nagtanong ako kay Mang Boy. Mang Boy, may anak po ba kayo ni Aling Ana? Napabuntong hininga muna siya bago tumawa ng malakas. Sa totoo niyan, wala kaming anak. Nakulang kasi itong si Ana nung malapit na sanang ipanganak ang panganay namin. Simula noon,
hindi niya na nagawang magbuntis pa. Ganun po ba? Nakakalungkot po palang sinapit ninyo. Pasensya na po kung nagtanong pa ako. Walang problema. Kaya kayo, ingatan ninyo yung anak ninyo. Opo, Mang Boy. Siya nga po pala. Paano niyo po palang nalamang nakunan si Aling Ana? May mga sintomas po ba? Hindi ko rin alam. Basta ang pagkakatanda ko, maayos naman siya nung una. Tapos, nung kabuwanan niya na, panay-panay na lang ang sakit ng tiyan niya. Kaya dinala na namin siya kay Aling Josie. Tapos ayun na, Ano po palang sinabi ni Aling Josie? inaswang daw ang aming anak. Kaya nakunan si Ana. Po? Talaga po? Inaswang? Oo, kasi nandoon rin ako nung inilabas niya yung sanggol sa tiyan ni Ana. Sobrang naawa nga ako sa anak namin eh. Paano kasi? Tad-tad ng sugat yung buong katawan niya. Tapos parang nalusaw na yung tiyan niya. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan ko para magduda kay Aling Josie. Basta na lamang na gusto kong mag-usisa tungkol sa kanya. Mang Boy, ano palang ginawa ni Aling Josie sa patay na sanggol? Inilibing namin sa labas ng bakuran niya. Sabi niya kasi, hindi raw namin pwedeng ilibing sa malapit dito. Dahil baka ang misis ko naman daw ang puntiryahin ng aswang. Dahil takot rin kami, kaya wala kaming nagawa. Pumayag kami sa mga sinabi niya. Mang Boy, hindi po kaya... Tila agad namang nakuha ng matanda ang ibig kong itanong sa kanya, kaya muli siyang nagwika. Imposible ang iniisip mo, iha. Po? Ano pong imposible, Mang Boy? Nagpalingalinga muna si Mang Boy bago muling tumugon sa amin. Saka bahagya niyang inilapit ang mukha niya sa amin. Saka napabulong at nagsalita. Imposibleng aswang siya. Paano pong naging imposible? Ganito kasi yan. Minsan na ring pinuntirya ng aswang, yang si Aling Josie. Sa katunayan, muntikan pa nga yang mamatay. Po? Bakit po? Tsaka, paano po yung nangyari? Gabi kasi noon at sobrang lakas ng ulan. Tapos may dalawang lalaki na taga-kabilang baryo yung pumunta rito para tawagin siya. Nagdidiliryo raw kasi yung anak nung isang lalaki na yun sa bahay nila. Tapos nung papunta na sila, doon na sila inatake ng aswang. Tapos namatay yung isang lalaki. Samantalang si Aling Josie at yung isa naman yung nakaligtas. Kung nakita niyo na yung matanda na yon, makikita ninyo yung malaking peklat sa noo niya. Opo, nakausap po namin siya kahapon. Nakita po namin yung sinasabing yung peklat sa noon niya. Yun, nakalmot siya ron ng aswang. Sobrang daming dugong nawala sa kanya. Kaya nawalan pa siya ng malay. Buti na lang at gumaling pa siya. Kaya imposible ang iniisip ninyo. Dahil sa ganung pag-uusap kami nang magsalita si Aling Ana. Oh, bakit parang nagbubulungan kayo riyan? Ano bang pinag-uusapan ninyo? Natawa naman si Mang Boy at sinabing wala naman daw. Tungkol lamang daw yun sa mga kalokohan niya noong bata pa siya. Kaya napakunot naman ng noo si Aling Ana. Sa mga oras na yun, niyaya niya na rin kaming kumain. Matapos kumain, sandali pa muna kaming nanatili roon para magpahinga at makipagkwentuhan sa kanila. Hanggang sa napansin kong medyo nalalasing na rin si Teo sa alak, kaya nagpaalam na kami sa kanila para umuwi na sa bahay. Bit-bit ko pa noon ang supot ng gulay, samantalang bahagyang pasuray-suray naman sa paglalakad si Teo. Pagkarating namin sa bahay, kaagad siyang nahiga sa kwarto. Ako naman noon ay naupo na lamang sa labas ng bahay para magpahangin. Mahihiga na sana ako noon sa upuan sa ilalim ng mangga nang matanaw ko sa labas si Aling Josie.
Leia! Po? Tawag niya sa akin, kaya agad akong lumapit sa kanya. Bakit po, Aling Josie? Eto, may sariwang halaan ako rito. Ito yung mga shell. Ang dami kasing ibinigay ng kakilala kong naglalako sa akin. Ay siya, kumuha ka ng lalagyan mo at bibigyan kita. Ay masarap itong sabawan sa luya. Baka kulangin po yan sa inyo. Hindi naman. Mag-isa lang naman ako sa bahay. Kaya hindi ko rin mauubos ang lahat ng ito. Ay sige na at kumuha ka ng lagayan mo. Sige po. Sandali lang po. Hindi na. At sandali lang naman ako. Pagkaabot ko ng lalagyan ay ibinuhos ng matanda ang kalahating laman ng kanyang dalang halaan. Doon ay nagpasalamat ako sa kanya. Bagay na tinanguan naman niya, saka siya nagpaalam. Kaagad kong hinugasan ang nasabi ng bagay. Matapos iyon, isinalang ko na ito sa apoy, saka ko tinimplahan. Nang tikman ko na ito, naisip kong kailangan ko pala ng luya. Kaya naman, nagsiyasat ako sa loob ng aming bakuran hanggang sa wakas, saktong may tanim rin palang luya roon. Dagli ko itong hinukay at nilinisan, saka inilahok sa aking niluluto. Matapos makapagluto ay nahiga muna ako sa upuan sa ilalim ng mangga. Mag-aalas 3 na rin noon nang muli akong magising. Samantalang mahimbing pa rin sa pagkakatulog sa kwarto si Teo. Subalit ilang oras na lang rin ay nagising na rin siya. Kaya niyaya ko na siyang kumain ng niluto kong ulam. Mukhang nalasing yata ako kanina sa alak. Halata nga eh. Tara na, kumain na muna tayo. Wow! Ang sarap nitong ulam natin. Saan pala galing ito? Kanina kasi napadaan dito si Aling Josie. Kaya ibinigay niya sa atin yung kalahati ng halaang dala niya. Mag-isa lang naman daw siya dun sa bahay nila. Kaya hindi niya rin mauubos. Kaya pala. Mabuti naman. Nakalibre tayo ng masarap na ulam. Habang nasa harapan kami ng pagkain, narinig naming tumawag sa labas ng bakuran si Aling Ana. Leia! Tao po! Leia! Sandali lang Titingnan ko lang kung anong kailangan ni Aling Ana. Sige. Kain po, Aling Ana. Ay sige lang. Abay ang aga nyo namang maghapunan. Pasok po muna kayo sandali. Para saan po yung dala nyo? Buntot ito ng pagi. Pangontra ito sa mga aswang. Alam naming mas kailangan nyo ito. Kaya ipapahiram muna namin sa inyo. Ano naman pong gagamitin ninyo kapag pinahiram nyo po sa amin yan? Wag mo kaming alalahanin. Marami kaming mga itak sa bahay. Tsaka matatanda na rin kami. Hindi kami natatakot sa mga aswang. Sige na, kunin mo na ito. Sige po, Aling Ana. Maraming salamat po. Kayo po pala, Aling Ana. Kain po tayo. Ay sige, salamat Teo. Napadaan lang naman ako at saka iniabot ko itong buntot ng pagi. Baka magamit nyo rin ito. Kaya nga po, Aling Ana. Maraming salamat po. Kumusta po pala si Mang Boy? Ayun, pinagbantay ko ng niluluto. Ay siya, sige na. Mauna na ako sa inyo. Basta mag-iingat kayong maigi rito ha. Tapos kapag may kailangan kayo, abay huwag kayong mahihiyang lumapit sa amin. Salamat po uli, Aling Ana. Salamat po, Aling Ana. Sandaling sinuri pa ni Teo ang nasabing bagay na pinahiram ni Aling Ana. Alam rin kasi naming pangontra ito sa mga aswang. Subalit, nakakatakot nga rin isipin na anumang oras ay maaari naming makasalamuha ang nakatatakot na aswang. Dito ay nagpatuloy na nga kami sa aming pagkain. Matapos iyon, naupo muna si Teo sa sala. Pinag-usapan namin ang plano namin at ang mga dapat naming gawin sa aming tirahan. Sandali lang pala, Leia. Papakainin ko muna yung mga isda bago magdilim. Sige, tapos mag-igib ka na rin pala ng tubig para sa kubeta natin.
Nagamit ko na pala yung nasa timba. Sige. Dito ka muna sa loob Habang nasa labas si Teo, hindi ko rin maipaliwanag kung bakit parang may kakaiba akong nararamdaman. Basta na lamang akong namilipit sa tindi ng sakit ng aking tiyan. Teo! Teo! Leia! Anong nangyari sa'yo? Yung tiyan ko. Sobrang sakit ng tiyan ko. Sige, alika. Pupunta tayo kina Aling Josie. Ano, kaya mo pa ba? Hindi na ako nakatugon noon kay Teo. Sa halip, inalalayan niya na ako patungo sa bahay ni Aling Josie. Nang mapadaan kami sa tapat ng bahay ni Mang Boy at ni Aling Ana, nagpatulong na rin si Teo sa kanila upang maalalayan ako. Hala, anong nangyari dyan? Madali kahit dalhin na natin siya kay Aling Josie. Tulong-tulong silang tatlong inakay ako hanggang nakarating nga kami sa bahay ni Aling Josie. Ay, Josie! Josie! Ay, tuloy kayo. O pasok kayo dali. Pasok. Aling Josie, tulungan niyo po ang asawa ko. Bigla na lamang pong sumakit ang tiyan niya. Ay, sige. Kumuha ka muna ng isang timbang tubig sa ilog. Tapos ikaw, boy, magpaningas ka muna ng apoy riyan sa labas. Sige po, Aling Josie. Sandali lang po. Bago pa man makagalaw si Teo, bigla ko na lamang hinawakan ang kanyang kamay. Ayaw ko rin kasing umalis siya sa tabi ko ng mga oras na yun. Kaya naman, si Aling Ana at Mang Boy ang kumilos. Bago pa man ako mawala ng balay, ay nakita ko ang matinding pagseseryoso sa mukha ng matandang si Aling Josie. Samantalang nasa tabi ko lamang si Teo na walang magawa, kundi ang mag-alala ng labis. Sa ilang pahid ng langis at pag-usal ng dasal, ay unti-unting nagdilim ang aking paningin. Nagising na lamang ako na nasa bahay na pala kami ni Teo. Ayos ka lang ba? Oo. Anong nangyari? Nawalan ka ng mali kanina habang ginagamot ka ni Aling Josie. Pero nang masigurado niyang ligtas ka na, pinilit ko nang iuwi ka rito. Kaya pinagtulungan na namin na buhatin ka ni Mang Boy at Aling Ana. Oh, ganun pala. Nakakaya naman pala sa kanila. Kabago-bago pa lang natin dito. Puro sakit na agad ng ulo ang naitutulot natin sa kanila. Huwag mo nang isipin yan, Leia. Ang importante, ligtas tayo ng anak natin. Basta kapag may nararamdaman ka, magsabi ka lang kaagad. Kumusta raw palang laki ng anak natin? Saka, ano pong sabi ni Aling Josie? Ayun, maayos naman daw. Mabuti na lang at nadala ka raw namin kaagad sa kanya. Basta magpahinga ka lang daw. Kaya sige na, matulog ka na at babandayan kita. Dahil medyo inaantok na ako noon, muli kong ipinikit ang aking mga mata. Ilang minuto lang ay nilamon na ako ng antok. Pagsapit ng hating gabi, muli akong naalimpungatan. Pagtingin ko sa aking tabi, nakita kong himbing na rin sa pagkakatulog si Teo. Dahil sa tawag ng kalikasan, agad akong bumangon at nagtungo sa kubeta. Pabalik na sana ako noon nang bigla akong matigilan. Nakarinig kasi ako ng impit na pag-angil sa kung saang banda. Ay, ano yun? Angil ba ng aso yung narinig ko? Sinubukan ko munang magpalingalinga sa bawat sulok ng aming bubungan hanggang nasundan uli ang kaninang pag-angil ng isa pa. Hala, may aswang! May aswang! Kailangan kong gisingin si Teo! Nagkandara pa na akong tumakbo noon patungo sa kwarto. Napamulagat na lamang ako ng todo nang makarinig ako ng malakas na yapag ng paa sa aming bubungan. Talagang sinundan nito ang aking pagtakbo. Kaya naman, hindi ko na napigilan pang mapasigaw sa labis na pagkataranta. Teo! Teo,
aswang! May aswang sa bubong natin! Teo, gising! May aswang! Leia, ano nangyari? Sabay taranta niyang dinampot ang bundot pagi at ang itak mula sa kanyang magkabilang kamay, saka mabilis na bumaling sa aming bubungan. Inaaswang tayo! May aswang sa bubong, Teo! Ano? Aswang? Aswang ba kamo? Oo! Mga kapitbahay! Tulong! Saklolo! Mga kapitbahay, may aswang! Tulong! Mga kapitbahay! May aswang! Tulungan niyo kami! Mga kapitbahay! May aswang! Nagpatuloy kami sa aming matinding pagsigaw. Talagang halos magkandaputol na ang aming mga litid. Tila hindi naman talaga nagpatinag ang kung anumang nilalang sa aming bubungan. Sa halip na umalis, mas lalo pa siyang naging mapusok. Rinig na rinig naming sinisimulan niyang tunggabin ang yero ng aming bubungan. Kaya mas lalo pa naming tinodo ang aming pagsigaw. Panginoon ko, gabayan niyo po kami. Huwag niyo kaming pababayaan. Panginoon, tulungan niyo po kami. Iyak na ako ng iyak noon habang patuloy sa aking pagdarasal. Habang si Teo naman ay walang humbay sa kanyang pagbumura dahil sa pinaghalong pagkataranta at galit. Ilang sandali pa'y naisipan ng gamitin ni Teo ang hawak niyang bundot pagi. Ilang ulit niyang hinagupit ang aming bubungan gamit ito. Sige! Layas! Demonyo ka, aswang ka! Layas! Akala mo matatakot kami sa'yo? Sige! Subukan mo pumasok dito para tantarin ko yung katawan mo! Sa patuloy na pagwasiwas ni Teo ng bundot pagi, ay napagtanto naming tila tinutugunan niya ito ng impid na pag-inda ng sakit. Hudyat lamang na nagiging epektibo ang ginagawa ni Teo sa kanya. Parehas lang naman kaming nabuhayan ng pag-asa nang makarinig kami ng kumusyon ng mga tao sa labas. Tulong! Saklolo! Tulong po! May aswang! Saklolo! Mga kapitbahay, tulong! Ligtas na tayo! May mga tao na sa labas! Ligtas na tayo, Leia! Hanggang sa narinig namin na nagsimula na rin silang magsigawan at pinagbabato ang nasabi ng nilalang sa aming bubungan. Ilang sandali pa'y narinig namin ang tinig din namang Boy at Aling Ana. Lea, Teo! Ayos lang ba kayo? Ay, wag na kayong mag-alala. Narito na kami, Leia! Teo! Napahagulol na lamang ako noon sa matinding pag-iyak. Buong akala ko kasi tuluyan ng masisira ng aswang yung aming bubungan. Sobrang hindi pa rin talaga ako noon makapaniwala sa mga nangyari. Sandali namang tumayo si Teo at pinagbuksan sina Aling Ana. Bumungad sa amin ang mag-asawa na parehas na may bitbit ng itak, samantalang sa labas daroon na rin ang iba pang mga kalalakihan na may kanya-kanyang sandata. Ano? Kumusta kayo? Leia, ayos ka lang ba? Napayakap na lamang ako noon kay Aling Ana habang patuloy pa rin sa aking pag-iyak. Samantala naman, nagpatuloy pa sa paghabol sa aswang ang iba pang mga kalalakihan, maging si Mang Boy nagpaalam muna sandali para tumulong sa kanila. Teo! Dito ka na lang. Kami na ang bahalang humabol sa aswang na yon. Bantayan mo na lang sila rito. Sige na at baka makawala pa ang aswang. Pagkaalis ni Mang Boy, ay naiwan kaming tatlo ni na Aling Ana at Teo sa loob ng bahay. Ay, sige na, Leia. Kumalma ka na. Ligtas ka na. Saka andito na kami para bantayan ka. Kaya huwag ka nang matakot. Hindi pa rin ako nakatugon noon sa kanya. Basta patuloy ako sa aking pag-iyak.
Si Teo naman ay palakad-lakad lamang sa loob ng bahay habang hawak-hawak ang itak at ang buntot ng pagi. Halatang halata sa kanya ang matinding pagkabalisa at pag-aalala. Sana mahuli nila ang aswang na yun. Talagang tatagain ko siya kapag nakita ko siya. Oo, Teo. Ay sige na't maupo ka na muna rito. Basta pabayaan na natin sa kanila ang lahat. Mahuhuli rin yung aswang na yan. Malalaman rin natin kung sino yung hayop na yan. Habang nasa ganong eksena kami, nang makarinig kami ng isang malakas na tinig na sumisigaw. Tila pamilyar ang tinig na yun, naging mas malinaw habang patuloy ito sa kanyang paglapit. Teka, si Aling Josie yun ah. Mukhang may humahabol sa kanya. Bahagya naman akong natigilan noon sa pag-iyak at nakisilip na rin sa siwang ng bintana. Nakita nga namin sa labas ang nagkakandara pa at duguang si Aling Josie. Tulungan niyo ako, mga kapitbahay! Hinahabol ako ng aswang sa lolo! Teo, buksan mo ang pinto. Tulungan mo si Aling Josie. Utos ko pa noon sa aking asawa, bagay na mabilis naman niyang tinalima. Sige, sandali lang. Bago pa man pumasok sa loob si Aling Josie, narinig ko pang sinabi niya kay Teo. Inatake raw sila ng aswang. Sugatan raw ang 3 pang lalaking kasama niya. Subalit, naghihingalo na raw ang aswang. Bunsod na rin siguro ng matinding galit. Hindi na napigilan pa ni Teo. Napuntahan ang itinurong direksyon sa kanya ng matanda. Napatayo naman si Aling Ana upang alalayan noon ang duguan at sugatang si Aling Josie. Sandali muna namin siyang pinaupo at pilit na kinalma. Kitang-kita ko ang kalunos-lunos na kalagayan ng nasabi ng matanda. Sobrang nanginginig pa rin siya sa matinding takot at sobrang pagkabigla. Mahiga po muna kayo rito sa papag, Aling Josie. Saad ko pa sa kanya, hindi naman siya nakatugon. Sa halip, napatingin na lamang siya sa sahig at talagang takot na takot. Kaya naman, lumapit na ako sa kanya para alalayan siya. Pagkaalalay ko sa kanya, ay napabaling pa ako kay Aling Ana na noon ay hindi na rin umiimik. Bigla na lang tuloy akong nakaramdam ng pagkailang sa kanya dahil sa paraan ng kanyang pagtitig sa akin. Aling Ana, patulong naman po. Dalhin po natin sa kwarto si Aling Josie. Ay sige, sandali lang. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang umiba ang timpla ni Aling Ana. Yun bang parang nawawala siya sa kanyang sarili. Pagkalapag namin sa kanya sa papag na nasa kwarto, ay mabilis akong kumilos. Kaagad akong kumuha ng malinis na damit, nagtungo sa kubeta para basain. Bala ko pa sanang punasan ang mga dugo at ang dumi sa buong katawan ng matanda. Nang biglang tumigil ang aking mundo dahil sa mga sumunod kong narinig. Pumaimbulog sa kawalan ang galit na sigaw ni Aling Ana. Katapusan mo na! Ha! Ha! Heto pa! Heto pa! Ay, yan ang nababagay sa'yo! Ayop ka! Walang iya ka! Sobrang tinding panlalamig ang kumilo sa aking buong pagkatao. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa mga oras na yun. Hindi ko rin alam kung tatakbo ba ako sa labas o magtatago sa kubeta. Basta ang alam ko lang, sobrang nangangatal sa matinding takot ang aking buong katawan. Laya! Laya! Yung aswang! Natigilan na lamang si Teo pagpasok niya sa loob ng aming bahay. Ako naman noon, bigla na ring nakabalik sa aking wisyo. Hanggang sa hindi ko inaasahang napabaling ang aking paningin sa pinto ng kwarto kung saan naroon si Aling Ana at Aling Josie.
Talagang naguhumindik na ang eksena ang bumungad sa aming harapan. Sa tindi ng aming pagkagitla, napamulagat na lamang kaming parehas ni Teo. Sabay kaming napaluhod ni Teo dahil sa aming matinding panghihina. Kasunod noon, napaluhod na rin si Aling Ana na noon ay punong-puno ng dugo sa kanyang mga kamay hanggang sa kanyang itak. Tadtadin ng maraming tilamsik ng dugo ang kanyang mukha at kamiseta. Napatulala na lamang siyang napatingin sa sahig ng bahay. Ilang sandali pa'y muli naming narinig ang tinig ng mga nagkakagulong mga kalalakihan. Si Aling Josie! Si Aling Josie ang aswang! Naku, patiin natin yan si Aling Josie! Siya pala yung aswang! Hanapin nyo! Hanapin nyo! Nang bigla na lamang pumasok sa loob ng bahay si Mang Boy. Ana! Ana! Napangangal na lamang ang matanda sa nakitang kalagayan sa loob ng nasabi ng kwarto. Sa kanyang paglapit roon, ay kunot noon niya pang sinuri ang sitwasyon. Hanggang sa tuluyan niyang paglapit sa kanyang asawa, ay napayakap na lamang ito ng mahigpit at nagsimulang umiyak. Sa wakas, tuluyan na rin napatay ang salot na aswang. Nagawa siyang mapatay ni Aling Ana gamit lamang ang kanyang itak, hanggang sa nagsimula na ring magsipasok ang mga tao sa aming bahay. Lahat sila sadyang nagulat dahil sa inabutan nilang mga eksena at mga natuklasan. Sa tinagal-tagal ng panahon at malaking tiwalang ipinagkaloob nila kay Aling Josie, siya naman pala ang aswang. Pinagtulong-tulungan na nga nilang ilabas ang bangkay ng nasabi ng aswang. Mula sa labas ng bahay ay sinilaban nila ang katawan nito. Kami naman noon ay naroon sa palibot lamang habang pinagmamasdan kung paanong lamunin ng naglalagablab na apoy ang kanyang buong katawan. Ang iba pa ay naglahad ng kanilang sanaysay. Nang mahimasmasan si Aling Ana, ay nagkwento na rin siya tungkol sa mga kaganapan. Ay mabuti na lang at nadala ko itong bote ng langi sa aking bulsa. Kaya sobrang takot na takot ako nung naramdaman kong sobrang lakas ng kulo nito. Pagkarating nitong si Josie. Kaya doon pa lang, alam ko na aswang talaga siya. Sobrang natatakot pa ako nang lapitan siya kanina. Pero naalala ko rin nung sinabi niya nung nakunan daw ako. Yun pala, siya ang aswang. Abay hayop siya. Pinatay niya yung anak ko. Ay, demonyo siya. Aswang siya. Siya yung aswang. Napaluhod habang humahagulul sa matinding pagtangis ang kaawa-awang si Aling Ana. Kaya naman, napayakap na lamang sa kanya si Mang Boy na kaparehas niyang nagdadalamhati. Sinabi pa ng ilan na nakita raw nila kung paano nagpalit ng anyo si Aling Josie bilang isang nakatatakot na nilalang hanggang sa muli itong nagsatao. Kaya raw siguro ito nagtungo sa akin dahil ako raw talaga ang pinakapunterya nito. Naghahanap daw lamang ito ng magandang tiyempo at balak sanang tumakas kung magtatagumpay man sakali. Mabuti na lang daw at naging alerto itong si Aling Ana, kaya nagawa niyang mapatay ang nasabi ng nilalang. Dagdag pa ng isa na malamang raw ang malaking peklat sa noo ni Aling Josie ay ginawa lamang niya sa kanyang sarili para mapaniwala ang lahat na minsang nabiktima rin daw siya ng aswang para hindi na nila isiping siya nga ang hinahanap nilang nilalang. Matapos ang nasabing insidente, naging mapayapa na rin ang aming lugar. Naging mas malapit na rin lalo sa bawat isa. Sa awa ng Diyos, ligtas ko ring naipanganak ang isang malusog na sanggol na lalaki. Sa parehas na lugar na rin naming piniling ipagpatuloy ang aming buhay. Samantala, isang araw, bumisita na lang sa amin si nanay.
Sinabi niyang ilang linggo na raw na namatay si Mang Ben, ang aking ama-amahan. Sobrang nagsisisi raw si nanay dahil sa lahat ng kanyang mga nagawa. Bagay na kaagad ko rin namang pinatawad. Base kasi sa paraan ng kanyang pananalita, ramdam ko kaagad ang kanyang tuluyang pagbabago ng matinding pagsisisi. Buhat rin noon, naging mabuti na rin ang ugnayan namin ni nanay. Paminsan-minsan, bumibisita rin siya rito sa amin. Kung minsan, kami naman ang bumibisita sa kanya. Nakita rin ni Mang Sepa na may-ari ng palaisdaan ang aming matinding pagsisikap sa kanyang palaisdaan. Kaya bunsod ng kanyang labis na tuwa sa amin, pumayag siyang ibenta sa amin ang nasabi ng lugar. Buwan-buwan ay hinuhulugan namin ito sa kanya. Hanggang sa lumipas pa ang ilang taon, tuluyan na ring napasa amin ang nasabi ng palaisdaan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Sana po, pansamantalang nakapagdulot ito sa inyo ng kaunting takot at kasiyahan.